tinaguriang historical capital of the Philippines. Hindi lang sa kasaysayan mayaman, pati na rin sa mga pagkaing masasarap. Pero meron din daw sila ritong pagkaing pwedeng makapagpayaman at makapagpadala ng swerte. Basta, tama ang mga ilalagay na sangkap. Ang tawag dito, 115, isang extinct Chavacano dish. Pamilyar pa kaya ang mga tao rito? 115. Siguro po pera. Numbers? Kasi parang ano siya, Spanish na numbers. Pera yun. Halimbawa pinag-uusapang pera, halaga ng pera, ganon. Ano po siya sa kalendaryo? May 15 siya. 115. Pag sinabing 115, parang 115. Speed, 115 kilometers per hour. Parang yan ba yung limit? Maximum speed. Tama ba? Mali ka, self! Isa itong seafood dish na sinasahugan ng 115 na sili o isang hang. Teka, Drew. Angang ba? May gatas kayo? Hindi lang ito basta puro anghang. Mayaman din ito sa kasaysayan. Parang pinapakita nito yung estado ng isang tao kapag sinerve sa'yo. Kapag binigyan ka ng 115 na gawa sa kangkong, huwag mong kakainin. Parang sinasabi nung nagluto o nag-prepare na hindi ka importanteng tao. Pero kapag yung 115 gawa siya sa langka at meron siyang hipon, liempo, alimasag, parang sinasabi niya na importanteng tao ka para sa kanya at nagre-release siya ng blessing. Parang sinasabi niya na pagpalain ka ng Panginoon at eto yung binibigay kong pagkain para sa iyo. At kung ikaw naman yung tatanggap ng pagkain, malaking pasasalamat dahil nag-release siya ng blessing sa iyo noong unang panahon. Ganun yung mga paniniwala nila. Kaya nakakatuwa na doon sa pamamaraan ng pagluluto, doon sa kulinarya ng mga Chavacano, pinapakita doon kung paano binibless ng mga Chavacano noong unang panahon ng mga Kastila, yung kanilang mga mahal sa buhay, kapitbahay, mga kamag-anak. Kaya noong unang panahon ng mga Kastila, ganun ka-importante yung 115. Pwede na natin siyang iserve dun sa mga importanteng tao at mag-release tayo ng pagpapala para sa kanila. Ito na yung ating 115. Yun pala yun. 115. 115 pieces of chili. Pero syempre, hindi naman 115 pieces itong size na to. Usually kapag tama ba 1 kilo ng langka, doon yung pangmaramihan yun. So, pero wala naman yata ang kangkong, no, chef? Wala kangkong. Ayos tayo. Alright. Yep. Absolutely. Yummy. Habang niluto niya, nasinghot namin yung bawang. Yung chili. Siyempre, nag-ubuhan kami. So, ang tanong, maanghang nga ba? Or sobrang anghang? Actually, sakto lang siya. I think and I feel I'm the luckiest man in the world. Kilalang pangmalakasang pampaswerte ng mga Kabitenyo. Gaano nga ba kaepektibo? Yan daw ang paniniwala ay protection daw po nila para sa kanilang sarili na makaiwas sila sa mga disgrasya, lalo na kapag may sakit, yung pagsabi ng mga masasamang elemento sa kanila. Kung yabangan din lang ng palakasan ng swerte, ang mga Kabitenyo meron pambato. Hindi raw tatalab sa'yo ang malas kapag meron ka nito. Oh no! Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ano ka ba? Gusto mo bang masira buhay mo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Relax ka lang. Ito ha? Bubunutin ko to. Alam mo kahit bubunot ka. Malakas ito. Sigurado ka dyan. Bubunutin ko na. Sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yan. Gagawin ko. Huwag mong gagawin yan. Ano yan? Oh, sak mo. Oh no! Alam ba ko na to? Hindi. Kilala mo ba ako? Hindi rin. Hindi mo tinanong yung pangalan ko.
Parang hindi rin. Narda. Narda. Oo. Narda. Ala, Narda! kaya pala nakapink ka. Hindi tatalab ang bala. Okay? Tika na nga. Swimming na tayo. Lika dito. Mapahanggang ngayon, marami pa rin sa lalawigan ng Cavite ang mga gumagawa at nagtitinda ng anting-anting. Yan daw ang paniniwala ay protection daw po nila para sa kanilang sarili na makaiwas sila sa mga disgrasya, lalo na kapag may sakit, yung mga yun nga, yung pagsabi ng mga masasamang elemento sa kanila. May kamalayan na ang mga sinaunang Caviteño at ito nga isa paraan ng panggagamot. No? Kahit sa panahon ni Emilio Aguinaldo, may mga kwento na ng mga pag-iingat ng anting-anting ang mga revolusyonaryo